Pag sila sis Baby Jesus ang umalis dyan sa iglesia na yan, naku, malaking ano. Naku, intayin ninyo mga kapatid dahil meron tayong makakausap sa live. Ewan ko lang kung si sis Baby Jesus hindi pa magbago. Sana, nawa ang Diyos. Oo. Kumbaga, ang sabi lang naman sa akin ng kakwer ko, Brad, sige, granting tama yung sinasabi mo, sabi niya sa akin. Sige, mali na pala kami, MCDI. Saan mo kami dadalhin? Yan yung lagi niyang sinasabi, nilang sinasabi. As early as 2020, Brad, narinig ko na sa kanya yun. I mean, 2021. Kasi umalis ako. 2020, nakakahalata na ako sa mga maling araw. Pero totally umalis ako nung namatay na si nung matanda. February 11, 2021, namatay siya. March 2021, nag-exit na ako. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanila, nag-post lang ako sa FB ng na something na against mga na-obserbahan ko mali. Ever since na ako. Kasi nahalata ako hindi ko na pinagtagal kasi sabi ko sa asawa ko, alam mo, nung buhay pa si B, sabi ko, kahit matiwalag pa tayo dyan, dahil nga ang pananampalataya namin, ito yung totoo. Sabi ko, dadalo pa rin tayo, itong anak natin, ipapadalo natin doon, gagawin natin KNC kahit tayo, tiwalag tayo. Pero hindi kami natiwalag, pero kahit lang natiwalag kami, ibig sabihin. So yun yung pananampalataya ko nung una, pero sabi ko pa nga sa asawa ko, yun nga, pag tingnan natin talaga, pag talaga, baka namahinga na ang kapatid ni Eli at nagkatotoo yung sinasabi niya na yung liwanag, o diwa, o espiritu na nasa akin, makikita niyo, lilipat yan. Kapatid na Daniel, sabi niya, ganyan, may mga ganong hype, di ba, na ginagawa. So, syempre tayo, kahit parang at the background, parang sige, tingnan na lang natin. Ako, sinasabi ko, kapag nagkatotoo, ibig sabihin talaga, no doubt, nasa totoo na talaga tayo. Wala. Kaso, before pa siya mamatay, marami siyang tinuturo na medyo lumiliis na. Actually. Kagaya nung espiritu ni Pablo, naalala ko mga pandemic yun kasi lagi siyang gustong-gusto ni BE pag pinupuri siya ng mga KNP. Dati pa yan ganyan. Kahit yung abot sa puno kahoy ng buhay, kasi galing din naman pala kay kapatid na Perez. Hindi ko alam, meron pala siyang ganun turo sa suhay. Na yung mangangaral, di ba, gagamitin sa kawikaan. Yung dila, di ba? No? O yung karundungan, di ba? Yung punong kahoy ng buhay. So parang ina-apply din sa mangangaral na siya yung punong kahoy ng buhay. Tapos sasabihin ni Sis Luz, dito sa atin meron tayong punong kahoy ng buhay. Dalawa pa nga, mangangaral natin, di ba? So, yung mga ganun. Tapos yung espiritu ni Pablo, sinusugo daw. Sinusugo, espiritu ni Pablo. Saan galing yun? Ngayon ko naalala mo yung Brad. Sasabihin niya na Brad Del. Alam ko yun. Nagtuturo kay kapatid ni Eli, espiritu ni Pablo. Espiritu ni Pablo, nagtuturo. Paano nangyari? Nagtuturo sa atin espiritu ni Cristo, which is yun nga yung Espiritu Santo, espiritu ng Diyos, di ba? Hindi espiritu ng tao, hindi espiritu ni Pedro o kung sino man, espiritu ni Pablo, wala kang ganun mababasa sa Biblia. Huwag natin pakahulugan na ganun. May maling espiritu, may maling diwang na itatawid. Tapos gagamitin yung mga talata na out of context. Halimbawa, yung sinabi ni Eliseo kay Elias, bago siya agawin, di ba, si Propeta Elias, nang hingi si Eliseo sa kanya ng makaibayong espiritu. Kapangyarihan ibinigay. Kapangyarihan yun. Yun yung Espiritu Santo, di ba? Kapangyarihan ng Diyos. Yung sinisimbolo ng Espiritu, kapangyarihan ng Diyos. So, siyempre, dilulo tayo kung anong sabihin ni Soriano. Yun lang yung... Yun, tama po yun. So ganun, na-fast-forward ko na. Ganun yung to cut the story short, from 2001, tapos naging choir member ako hanggang sa nakilala ko nga si Sis, nagkaroon ako ng kaso. Kasi nga, aminado naman ako kumbaga, kung meron silang nakitang kasalanan ng ginawa ko, aminado naman ako doon. Tinanggap ko naman yung sa akin hatol na pagkasuspindi. Pero para itiwalag ako, hindi nila masasabi na hindi naman ako na-circular. Ako mismo yung tumiwalag. Dahil ako yung nakakita ng mga maling aral eventually. Kahit nung buhay pa si BE, Brad Badong, 2020 yun, yung pandemic,
doon nag-umpisa ang parang mabuksan yung isip ko eh. Kasi ng pandemic, ayan, 2020 din kasi ako kinompronta nung Brad na manggagawang destino doon sa lokal namin. Inano niya ako, sabi niya, eto Brad, may hatol sa'yo yung KNP, ganito. Nung nakaraan pa yon, mga years ago, before pandemic. Aware naman ako doon. Pero siya parang binring up niya ganyan kasi ako, noong time na yun, naghahanap ako ng, humihingi ako sa kanya ng account number, bank account ng sa MCGI para makatulong sa makapagabuloy. Mabuloy. So, siyempre, mabubuting budi naman yung kapatid na manggagawa dahil ibiningap nga niya yung kaso ko na, ito Brad, ito may kaso, yung kahatol sa'yo nung KNP years ago, pero ang update dyan hanggang ngayon, suspendido ka pa rin, kumbaga. Hindi ka pwedeng pumasok na lokal, ganyan. So, sa loob-loob ko, pandemic, di naman ako papasok talaga sa lokal. 2020 yun eh, mid-2020, mga May, ganyan. So, pero hindi nila ako inalisan ng link. Mga naawa naman sila sa akin. Sabi ko, ayoko pong matiwalag. Kumbaga, papatuloy lang ako dito. Kami, namin matiwalag. Bakit? Sana, intindihin niyo po ano bang gusto nung isa eh. Kasal na nga kami ng misis ko at may anak na kami. Ano pa bang gusto nila? Ano bang gusto niya? Matiwalag kami. Ganun, yun yung tanong ko dun sa kapatid na manggagawa. Wala siya yung naisagot. Naintindihan niya ako. Mga sa checkmate ko siya eh. Wala na siya naisagot eh. So, kaya yun, bigyan pa rin kami ng ng link na. So, madalo kami ganyan. Pero actually, starting nung pandemic nga, meron na, pag may sinasabi si BE na mga aral na, kasi sa atin, sa totoo lang, kahit dati pa, kasi nga, mga dilulu tayo, pag may sinabi siya, hanggang ngayon naman kahit patay na yung matanda pag binibring up ng mga mga fanatic, sasabihin nila, dito lang yan sa MCGI, hindi nyo narinig sa iba yan. Baka pag may sinabing ganito si Bradelia, sa kanya lang narinig. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng unheard truth na napasimulan nung isa sa Brazil. Oo. Nung nurse daw niya. So, nagkaroon ng unheard truth. So, naisip ko, unheard truth. Doon pa lang sa title na unheard truth, Brad. Malini. Bakit? Yung pinangaral ng Panginoon sa Kristo at mga apostol, heard truth yun. For almost 2,000 years. Dahil sabi nga sa awit, di ba, ni David, ang pagliligtas ng Diyos, ang kagandahan loob ng Diyos sa lahat ng salit-saling lahi. Nagliligtas ng Diyos, sabi ng Panginoon sa Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Lahat ang kapangyarihan ng Hades, hindi mananaig laban sa Kanya. Di ba, so, sa all throughout history, sa church history, from noong unang siglo, hanggang ngayon, nagliligtas ang Diyos. Di ba, may bayan ng Diyos, hindi isang particular na yun, denominasyon na ang tawag ngayon sa colloquial sa atin, institutional church. Yes. Hindi man-made institution. So, ibig sabihin ba, sabi ko sa choir nung nag-exit ako, ibig sabihin ba, Brad, nagkaroon lang ng totoo nung mga aralang Kaperes nung early 20th century, nung 1920s, 1928, nagtayo. Si Soriano marami rin siyang binago sa mga aral na itinuro ni Perez. Totoo po. Marami. At sinasabi niya, di ba, gasgas yung sa Isaias, yung silang nangamamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Lagi na lang yun. Hindi lang naman yung mga aral ng kapatid na Perez na minsan pa nga, mas biblical yung aral ng Perez kaysa dun sa pinalit niya Kasi kagaya sa Apocalypse. Nung panahon ni kapatid na Perez, hindi bawal magpaputol ng buhok sa mga babae. Oo, yun. Sa suhay yun. Lambong literal. Lambong na literal ang ginagamit nila. Kaya kaya maraming actually, alam yan ni ng ibang mga matatandang mga kapatid. Kaya lang, pagka binago nila yan, matitulog sila si Baby Jesus. Pag sila sis Baby Jesus ang umalis dyan sa iglesia na yan, malaking intayin ninyo mga kapatid dahil meron tayong makakausap sa live. Ewan ko lang kung si sis Baby Jesus hindi pa magbago. Sana, nawa ang Diyos. Kumbaga, ang sabi lang naman sa akin ng kakwero ko, Brad, sige, granting tama yung sinasabi mo, sabi niya sa akin. Sige, mali na pala kami, MCDI. Saan mo kami dadalhin?
Yun yung lagi niyang sinasabi, nilang sinasabi. As early as 2020, Brad, narinig ko na sa kanya yun. I mean 2021, kasi umalis ako. 2020, nakakahalata na ako sa mga maling araw, pero totally umalis ako nung namatay na si nung matanda. February 11, 2021, namatay siya. March 2021, nag-exit na ako. Hindi ko na kailangan sabihin sa kanila, nag-post lang ako sa FB ng something na against ng mga na-obserbahan kong mali. Ever since na ako. Kasi nahalata ako hindi ko na pinagtagal kasi sabi ko sa asawa ko, alam mo, nung buhay pa si B, sabi ko, kahit matiwalag pa tayo dyan, dahil nga ang pananampalataya namin, ito yung totoo. Sabi ko, dadalo pa rin tayo, itong anak natin, ipapadalo natin doon, gagawin natin kay NC kahit tayo, tiwalag tayo. Pero hindi kami natiwalag, pero kahit lang natiwalag kami, ibig sabihin. So yun yung pananampalataya ko nung una, pero sabi ko pa nga sa asawa ko, yun nga, pag tingnan natin talaga, pag talaga, baka namahinga na ang kapatid na Eli at nagkatotoo yung sinasabi niya na yung liwanag, o diwa, o espiritu na nasa akin, makikita nyo, lilipat yan. Kapatid na Daniel, sabi niya, ganyan, may mga ganong hype, di ba, na ginagawa. So, syempre tayo, kahit parang at the background, parang, sige, tingnan na lang natin. Ako, sinasabi ko, kapag nagkatotoo, ibig sabihin talaga, no doubt, nasa totoo na talaga tayo. Wala. Kaso, before pa siya mamatay, marami siyang tinuturo na medyo lumiliis na. Actually. Kagaya nung espiritu ni Pablo, naalala ko mga pandemic yun kasi lagi siyang gustong-gusto ni BE pag pinupuri siya ng mga KNP. Dati pa yan ganyan. Kahit yung abot sa puno kahoy ng buhay, kasi galing din naman pala kay kapatid na Perez. Hindi ko alam, meron pala siyang ganun turo sa suhay. Na yung mangangaral, di ba, gagamitin sa kawikaan. Yung dila, di ba? O yung karundungan, di ba? Yung punong kahoy ng buhay. So parang ina-apply din sa mangangaral na siya yung punong kahoy ng buhay. Tapos sasabihin ni Jesus, dito sa atin meron tayong punong kahoy ng buhay. Dalawa pa nga, mangangaral natin, di ba? So, yung mga ganun. Tapos yung espiritu ni Pablo, sinusugo daw. Sinusugo, espiritu ni Pablo. Sabi ko pa, saan galing yun? Hindi ko naalala mo yung Brad. Sasabihin niya na Brad, alam ko yun. Nagtuturo kay kapatid ni Eli, espiritu ni Pablo. Espiritu ni Pablo, nagtuturo. Paano nangyari? Nagtuturo sa atin, espiritu ni Cristo, which is yung Espiritu Santo, espiritu ng Diyos, di ba? Hindi espiritu ng tao, hindi espiritu ni Pedro o kung sino man, espiritu ni Pablo, wala kang ganun mababasa sa Biblia. Huwag natin pakahulugan na ganun. May maling espiritu, may maling diwang na itatawid. Tapos gagamitin yung mga talata na out of context. Halimbawa, yung sinabi ni Eliseo kay Elias, bago siya agawin, di ba, si Propeta Elias, nang hingi si Eliseo sa kanya ng makaibayong espiritu. Kapangyarihan ibinigay. Kapangyarihan yun. Yun yung Espiritu Santo, di ba? Kapangyarihan ng Diyos. Yung sinisimbolo ng Espiritu, kapangyarihan ng Diyos. So, siyempre, dilulo tayo kung ano sabihin ni Soriano, yun lang yung yun nga po. Tapos, kagaya niyan, naalala ko yung talatang isa pa sa mga gasgas ng araw. Yung sasabihin, yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, kalawang Timoteo ata yung sabi niya, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, yan, pananampalataya, etc. So, yung bibigyan na emphasis ng akala, tapos sasabihin, yan, kahit pala akala, diba, sinunod ni Timoteo, ganyan. So, kaya may i-bring up pa na, halimbawa, ako nga sabi niya, ng matanda, nananampalataya ako nung araw, subo ang kapatid na Perez. Kaya kahit may sinabi siya, halimbawa, kung ipagbawal niya ang kanin, talagang di ako kakain ng kanin dahil kung akala niya masama yung kanin, di ako kakain ng kanin. Ganun yung pananampalataya na ini-inculcate sa atin. So, ganun yung naano sa atin. Hindi natin alam, nabe-brainwash tayo na ganun, kahit ano sabihin niya. Yun yung parang nagiging gospel truth. Kaya sabihin niya. Na tayo unti-unti. Oo, unti-unti kumbaga, nahirap Kumbaga, marami kung tutuusin pero hindi lang napapansin. Kapag kasi dilulo ka, hindi mo talaga mapapansin.
Kung common sense na papaganahin natin, yung critical thinking natin, ang claim kasi kahit nung una pa, nung naanib ako, 2001, naalala ko, laging ginagamit yung sa Corinto, sabi ni Pablo. At sa isa, yung karunungan, di ba? Sa isa. Yung ibigay yung karunungan, espiritu ng karunungan. Ganyan. At yung isa na yun, ayun nga yung mga ngaral daw, na isa. Tapos, bibigyan ng emphasis yung word na isa. Sa isa lang, dumadali yung karunungan. Which is, gagamitin naman yung paborito natin talata dati, yung Lucas. Di ba yung, Bibigyan ng ito bibig. magiging pakoto sa inyo. Oo. Pero bibigyan ko ng isang bibig at isa, bibigyan ng emphasis, isang bibig at karunungan na hindi mangyaring Matalangsa magagawa matutulog ng natin yung kali. yung mga kali. Oo. Eh di tayo, palakpakan tayo. Pero ang tutusin, out of context yun eh. Ba't mo, ang tinasabihin doon lahat ng mga alagad niya, na mag-a-apply yun sa lahat ng alagad niya, at yung isang bibig na yun, na pinangako niya, yung espiritu ng Diyos. Diba? Espiritu ni Kristo yung magtuturo sa atin, sabi ni Apostol Juan. Ngunit hindi nyo kailangan, sino may magturo sa inyo sa unang one ba yun? Ikalawang one na ata. Diba? Kundi yung yung pagkapahid na nagtuturo sa inyo, yung pahid na nasa inyo, yung Espiritu Santo, sinisimbolo ng anointing, yung pahid. Sino yung Espiritu ni Kristo nagtuturo sa atin, yung Espiritu ni Kristo na nasa mga propeta na. Diba? Ayun din yung nagtuturo sa mga Kristiyano sa atin ngayon, sa panahon natin. Lahat tayo, kumbaga, meron pa sabi ni Santiago, sino mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, di ba? Humingi siya sa Diyos. Hindi naman sinabi, humingi ka kay kapatid na Pablo, baka nagkukulang sa... Oo, bibigyan siya. Humingi directly sa Diyos, di ba? At isa lang ang tagapamagitan natin sa Diyos, ang Panginoong Kristo. Espiritu ni Kristo, sinusugo ng Ama, yung Espiritu ng Anak, sabi, umisigaw sa puso natin, Aba, Ama. Di ba? Espiritu ng Panginoong Kristo. Hindi natin kailangan ng ibang mediator o ng ibang tagapamagitan, middleman na kailangan mo ng priest, kagaya ng Papa sa Roma o ng leader. And kagaya niya ng mga ganyang. Kasi sa maliit na bagay, Brad, kahit sasabihin, i-dismiss maliit na bagay, bawa. Hindi maliit na bagay yun kung kahit siya mismo nagtuturo nun eh. Kapag usapang kaluluwa ang pinag-uusapan, di ba? Hindi biro yan dahil, di ba, yung famous na dating piniplay. Pag napahamak mo kaluluwa mo, hindi mo mahirap mabawi yan. So, usapang spiritual sa kaluluwa, syempre, seryoso yun. Dapat, kung totoo yung sinasabi niya, yung claim niya, na siya yung tinuturuan ng espiritu, siya lang mag-isa. Tapos siya yung pinapadaanan, kumbaga. Ngayon ko nga lang nalaman yung mga mga shenanigans niya na alam mo yun. Hindi ko alam dati yun na nandun ako. Pero may nag-share sa akin na isang kalokal ko dati. Yung nasasabihin ko saan. Pero malapit din yun sa sa core group kumbaga ng samahan. Dahil dati siyang basta. Kilala niya kung sino siya. Si Brad na yun nakikita niya yung nangyayari, kagaya mo Brad, nakikita niya sa ebidensya sa harap niya, pero in denial siya kasi bakit? Nabre-brainwash kasi sa mismo inisip niya parang meron siya sinasabi na sabi ng mga kapatid at mga manggagawa o di ko alam kung galing mismo sa matanda o sa iba, mga MIC. Sabi nila, dito tayo tumingin Brad, kunyari, ito yung diamante, doon ka tumingin sa aral, wag dun sa may hawak. No. Sugat-sugat. Brother, yun din yung yun din yung tanong sa akin ng ibang naninira sa akin. Ayan si Badong, kaya lang naman umalis yan. Hindi naman totoong exiter yan Kaya lang naman nag-exit yan dahil na-onsi siya Hindi po mga kapatid, ito, lilinawin ko po sa inyo Na-onsi po ako somewhere in 2022 to 2023. Yun po yung time duration nung pagkaka-onsi ko. Nag-exit po ako early 2025 lang Yun po ba? Nung January 4, 2025. So, nagpataan ako. Yun nga yung with inclination do sa sinasabi mo na wag tayo, naging delulu kasi tayo Kahit meron na tayong mga nakikita na obserbang mga mali, mga maling gawa, mga maling aral, mga maling turo. Ang laging nilang sinasabi, parang yung diamante, tingnan mo yung diamante, wag yung umahawak ng diamante. Ganun po yung at saka,
Kasi iba yung nandun ka sa royal family. Pagka naging miyembro ka ng royal family, there is no way out. Sisirain ang buong pagkatao mo. As in, marami ng beses na nag-attempt akong umalis diyan sa royal family eh. Tanungin niyo po sila. Tanungin niyo yung mga Sabi nga ni Sis Mary Ann, hindi ko alam sa'yo eh. Matigas ang ulo mo. Sis Mary Ann, yun yung kapatid, best friend ko kasi yun eh. Yung Bautisadora na kapatid ni Bra Josel Malyari. Ewan ko sa'yo, pwede ka namang maligtas nang hindi ka kasama sa mga yan. Bakit ba sinisiksik mo yung sarili mo sa Hindi ko lang masabi sa kanya na sisirain ka kasi nila. Hindi ko lang masabi. Later on ko na lang nasabi. Kasi nung nakita nila yung mga pangyayari at awang-awa sila sa akin. Sabi nga ni Mary Ann sa kuya niya kay Brad Josel. Sinasabi ko nga sa kanya, kuya pwede naman siyang maglingkod sa Diyos, pwede naman siya maligtas na hindi siya kasama sa royal family. Bakit niya sinisiksik yung sarili niya? So, dun pa lang sa punto na yun, naintindihan ako ni Brad Josel kasi there is no way out. Pag naging bahagi ka ng royal family, pag umalis ka, sisirain nila ang buong pagkatao mo. Na-experience ko na lang at na-realize na lang ng fully noong nasa Europe na ako. Merong particular na vlog doon kasi pagka nagba-vlog ako nun ng live, ano ba tawag? Lifestyle vlog. Pinapakita ko anong ginagawa dito. Tapos nagkakaroon ako ng comparison. Sabi ko, mababait yung mga tao dito kahit walang aral, ganito, ganyan. Tapos, merong isang particular na video ko, January 3 yata yun, January 2, na nagkaroon ako ng indirect na comparison. Sabi ko, hindi kagaya ng mga dati kong naging amo, sabi kong ganyan. Nagbigay na sila ang nagbigay ng ng perception na sila yon. Kaya nung chinat nila ako, bakit mo naman sabi nga, bakit meron ba akong binanggit na pangalan? Bakit yung yun? Sabi kong ganyan. So yun na yung punto na pinablock na nila ako. Sabi ko, hindi sa Diyos ito. Kaya yung pong sinasabi nila na, kaya yan na nag-exit. Hindi totoong exiter yan. Kaya nag-exit yan dahil sa na-11. Hindi po totoo mga kapatid. Kasi 2022 to 2023 po yung pangyayari na yun. Nag-exit po ako 2025. Dahil ako mismo, na-experience ko, pero sabi ko nga, alam ko lahat ng mga kagaguhan ninyo, kababuyan ninyo. Tapos ako ngayon sasabihin ninyo sa demonyo, maimpyerno. Ayun na, doon na isa-isang lumabas yung naglololipapan kayo, etc. etc. Yun. Yun naman yung pinapalitaw ng iba na may personal daw ako. Hindi pa may personal yun at hindi ad hominem yun. Hindi ad hominem yun. Bakit? Nakaano yun eh, nakaano doon sa pinapaano nila sa akin eh. Yung ina-accuse nila sa akin eh. Paano masasabi yung yung puntong dapat malaman na hindi ko babanggitin yung mga dapat banggitin. Yeah. Di ba? Yun yung kaplastikan eh. Sabi nila ad hominem, ad hominem. Sabi ko naman, unang-una, lawyer ka ba para sabihin mo sa aking ad hominem yon? Di ba, brother? Oo nga po. Tama po yung sinasabi niyo. Kasi doon lumabas yun eh. Hindi ba Actually, Brad, masasugan kita ayon sa ad hominem. Hindi pwede kasi meron akong nakausap lately na matandang manggagawa, na regular na manggagawa, na ngayon lang siya nag-exit. Sabi niya, inabot pa siya ng 4 years bago ma-realize. Kasi ako, hindi naman sa pero nahalata ako kasi kaya ako naanib dyan, dahil nga ayaw makipag-debate nung dati kong samahan. Diba? Oo. Tapos,
pagkamatay ng matanda, biglang inalis na yung live Bible Expo, inalis na yung live Bible study, inalis na yung live doctrina, inalis na yung debate, inalis na yung kahit consultation, inalis. Ano to? Sabi ko, ano to? Hindi to ano. Tapos magpapaksa na ano. Ang pinapasunod nila, sa halip na sila yung sumunod sa nakasulat, ang pinapasunod, tinitwist nila yung nakasulat na bibigyan nila ng sarili pakulugan. At Para magkakaroon sila yung ng nakasulat sa kanila. Opo, halimbawa yung ano, debating walang ibuan. So, papatunugin nila. Kagaya na naalala ko sinasabi ni Brad Ace Abalos, manggagawa. So, sa isang ano, talata, ganun pala yun, no? I-extract mo yung mga ilang bagay, 10 bagay na makukuha mo doon sa isang talata. So, ginagawa nila yun ngayon, pero sa hindi magbuting paraan, tinitwist nila yung talata eh. Quoted out of context. Tapos, ano pa yung interpretasyon? Kahit Tagalog na grammar na nga, kinokomplikado pa para lang ipalabas yung gusto niyang patunugin. Ang tawag din sa English, ano eh, they're reading into the text. They're not reading the text, they're reading into the text. Yung gusto nilang isaksak ng idea, yun yung inaano nila. Hindi yung sinasabi talaga na diwa nung nakasulat. Hindi yun yung gusto nilang. Wala na iba na eh. Hindi kagaya dati kahit papaano, Brad, dati, may masasabi natin may higher degree of truth nung araw, kumbaga. Kasi naalala ko, naanib ako. Nung bago anib ko, early 2000, binabasa yung talatang Mateo 6, di ba? Huwag kang tutunog ng pakakak pag maghilimos ka o magbibigay ka, di ba kawang gawa. Kasama yung sa pag-ayon ng panalangin. So, naalala ko dati may mga mag-flash pa sila sa screen, na malaking screen sa palit sa convention center. Tapos may example, bawa nung araw yung politiko na namatay na si Flavier ba yun? Basta maraming iba. Bawa magdo-donate kung sino man, kung celebrity man yan o ano, politiko o ano, nangangampanya, magdo-donate ng ganito sa ganito. Tapos nakalagay yung pangalan nila, sasabihin. Kaya yan, ano sa tingin nyo, mga kapatid, wala nang ganito yan. Dahil napuri na sila, nakita na ng tao yung ginawa nila, nag-donate sila ng ganito, ganyan. Naalala ko yun. Sabi ko sa loob ko, ito talaga ang totoo. Dahil dito ko lang narinig to eh. Sa iba, nag-donate sila. Inaano nila yung, ano nila, di ba? Binibida nila yung sarili nila o samahan nila na kami, nag-donate kami ng ganito. Tapos mukat mo, 20 years later, biglang, diba? Nagsimula yung Brad nung pandemic, dun ko na yun eh. Kasi, nung pagpasok ng pandemic, sabi nga sa'yo, nung pandemic, marami nangyari. Tapos, sa Quezon City, sila yung marami dito sa NCR eh. Maynila sa Quezon City. Ngayon, yung dating usaman, INC, nag-donate sila ng 5 million sa mayor. Na hanggang yun, mayor pa rin ng pangatlang termino niya. Sa Quezon City, yung babae. Kalimutan ko yung pangalan. Belmonte. Oo, sa Belmonte. Nagpasalamat pa nga siya sa INC. As a group, syempre group yun. Tapos, nag-donate ng 5 million kasi mayaman naman yung samahan nila, hindi may tatanggi. So, nag-donate ng ganyan, magandang loob dahil nga sa COVID, ganyan. Sa lungsod ng Quezon, total, nandun yung central nila. May kinabang din sila doon. Ngayon, March, kung hindi ko nakakamali? March, basta mga March yun. Ngayon time na lumabas na ako hindi, nadilito ako. 2021 pala yung lumabas ako. March 2020, boy pa si Brother Eli. INC, nag-donate ng 5 million, mga March 2020. Tapos April, a month later, si Brother Eli, nag-donate din siya. Silang dalawa. Ni Kuya. Kuya nila. Nag-donate sila ng 1 million sa lungsod ng Maynila. Kay Isko Moreno. Kay Mayor Isko. Kay Yorme. So, nagpasalamat pa nga si Yorme by name, nandun. Search nila sa YouTube, nandun yun. May date pa nga eh. April 15, kung hindi ako nagkakamali. 2020. Sabi ni Yorme, nagpapasalamat ako kay Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Lazon dahil sa donation na ganito, 1 million pesos sa lungsod ng Maynila. Blah, blah, etc. So, naisip ko, bakit ganun? Doon nag-umpisa yung Brad, yung pinapakakak mo na. Yung mga dating titira mo, na gumagawa nun, mga celebrity o kung sino man tao na nakapangalan,
ang laki ng ano, di ba? Ng cheque, nakalagay yung pangalan do, donate mo sa ganyan. Eh, ngayon, ginagawa na rin. Exactly. Pero same year, noong 2020, mga September, may nag-donate na anonymous kay Yorme. Nagpasalamat ulit si Yorme. Pero anonymous. Napapasalamat ako kay ito anonymous, hindi siya nagpa-ayaw niyang makilala ng tao. 10 million naman. So, mas malaki dun sa donation ng MCGI sa INC. 10 million pero anonymous. So, sa tingin nyo, mga kapatid, alam nyo ang sagot. Pero rhetorical question lang to. Sino ang makakatanggap ng ganti doon? Sino ang sumusunod sa Panginoon sa Kristo? Na hindi nagpakilala, di ba? Kasi kung kahit tayo naman, kung mayaman tayo, di ba? Kung milyonaryo tayo, bilyonaryo, mas gagayahin natin yung sino man yung anonymous na yun, na magbibigay tayo ng 10 million. Pero hindi natin ipapangalataan na pangalan natin, kami yun, ako yun. Baka nga, baka nga hindi religious person yung anonymous na yun eh. Oo nga po, hindi natin alam, di ba? Yes. Pwedeng individual, pwedeng grupo, hindi natin alam. Pero ang punto dun, mas nakasunod sila dahil sa sinabi ng Panginoon sa Kristo na ang inyong ama na nakakakita sa lihim ay siyang gagantihan kayo. Oo, gagantihan kayo. Di ba? Eh, kasi yung ginagamit nila, biruin mo Brad, ni-twist nila yung talata. Eh, hindi ikaw yan, sabi pag ikaw individual daw. Hindi, sinasabi nila individual na pag ikaw maglilimos, wag kang tutulog ng pakakak. Kapag daw individual, bawal. Pero pag daw grupo, pwede na.